Saglit lang, huwag ka muna mag-scroll. May share ako sa'yo tungkol sa aklat ng The Purpose-Driven Life. Alam niyo ba itong libro na to? Sobrang laki ng impact sa buhay ko. Kumbaga, nung binasa ko siya, nung una ko pa lang siya nakita, sabi ko, parang ang boring niyang basahin. Parang boring basahin ganyan. Diba? Pero guys, maniwala kayo. Simula nung nabasa ko to, grabe yung impact sa buhay ko. Grabe na-realize ko yung life ko noon tsaka life ko ngayon. Malaking pinagkaiba. Since nabasa ko tong aklat na to, grabe yung luha ko. May part kasi dito sa aklat na to na matatamaan ka talaga. Sasampalin ka talaga na yung bang matatamaan ka talaga na kung ano yung buhay mo ngayon tsaka noon na nandito sa aklat na to. Grabe, kaya pala siya sold out, guys. Grabe. Ano lang akong i-share sa inyo. Sabi dito is, how can I bring glory to God? Actually, marami dito eh. Kung paano mo magbibigyan ng kaparangalan ang ating Panginoon. So, how can I bring glory to God? So, marami siya. Pero, actually, ano siya? 1, 2, 3, 4, 5 siya. 5 things para magparangalan mo ang ating Panginoon. Pero, isa lang yung nagustuhan ko dito. Actually, lahat to needed talaga siya. I mean, individual talaga siya na kailangan. Pero, itong ano na to is, nabasa ko, is parang sabi ko, kung mag-share pala ako ng Word of God sa mga tao na hindi pa nakakaalam, ibig pala sabihin yun na pinararangalan ko ating Panginoon. I give glory to our God. I glorify to our God through this way. Anong sabi dito? We bring God glory by telling others about Him. So, natutuwa na pala ang ating Panginoon pag meron tayong sinisharean, or kumbaga pag nag-share tayo sa kapwa natin ng kanyang mga salita. So, sabi dito, we bring God glory by telling others about Him. So, God doesn't want His love and purposes keep a secret. Once we know the truth, He expects us to share it with others. This is a great privilege, introducing others to Jesus, helping them discover their purpose, and preparing them for their eternal destiny. The Bible says, as God's grace brings more and more people to Christ, God will receive more and more glory. So, grabe, guys. Grabe. Napaka powerful kasi dahil nag-share ka sa iba, ibig sabihin na itataas mo ng ating Panginoon, 'di ba? Yung kiniklaim mo si Jesus na hindi ka mahihiya sa pangalan niya, hindi mo siya ikakahiya sa pamamagitan ng pangalan niya. Ibig sabihin, natutuwa ang ating Panginoon. So, sabi nga dito, once we know the truth, He expects us to share with others. Totoo. Kasi, alam mo na yung katotohanan eh. Pero, bakit hindi mo i-share? Alam mo na yung katotohanan, pero bakit ayaw mong ipaalam sa iba? Sabi nga dito eh, God doesn't want His love and purposes keep a secret. So, ayaw ni Lord na manahimik ka lang. So, don't be quiet. Ayaw ni Lord na maging sikreto kung ano man yung natututunan mo. Isikreto mo na yung lahat ng problema ng mga kaibigan mo, mga pamilya mo. Pero, yung salita ng Diyos, gusto niya is kumalat. Gusto niya wag mong sikretuhin. Gusto niya is spread mo. Gusto niya malaman ng iba. Para maligtas din yung iba. Nagigets niyo ba ako? Para maligtas din yung kaluluwa niya. Ibig sabihin, once na nalaman mo na yung katotohanan, gusto ng Panginoon, expect na ni Lord na i-share mo yun sa iba. Diba? Kasi, ang katotohanan kasi hindi naman kasi pwedeng may tago yan eh. Diba? Sabi nga nila, wala daw usok na pwedeng mahawakan. Lalabas at lalabas pa din sa butas ng daliri mo. So, ganun din ang salita ng Diyos. Kahit anong pilit mong tago, darating talaga yung panahon na lalabas at lalabas yan. Darating yung panahon na makakapag-share ka. Kasi alam mo na yung totoo eh. Alam mo na yung katotohanan eh. Kaya nga sabi, don't be ashamed by my name. Huwag kang mahihiya
sa pamamagitan ng pangalan niya. Kasi through His name, maliligtas ka. Sa pamamagitan ng pangalan niya, maliligtas ka. Lahat tayo na nakakaalam kung ano man yung katotohanan sa Biblia. I mean, ito, sa Biblia. Kung ano man yung katotohanan sa Biblia, huwag kang mahihiyang i-share. Diba? Asahan na natin nandiyan na yung rejection. Pero rejection is a part of growing as a spiritual habit. Diba? So, hindi na natin yun ipagtaka. Diba? Kasi nakasulat sa Biblia na rejection, part yan as a Christian, part yan as a servant of God. Marireject ka talaga. Kahit si Lord, from the start, talaga na-reject siya. Diba, dumating pa sa point na pinako siya sa krus dahil sa kasalanan natin. Mga tao ayaw maniwala na siya yung Messiah, na siya yung magliligtas sa buong mundo. So, ang ginawa nila, sinabihan nila si Lord na sinungaling. Diba? Sinabihan nila si Lord na isa siyang false prophet. Sinabihan siya isang false prophet kasi sinasabi nila ang Messiah is hindi pa dumating. Pero ang totoo na ando na yung Messiah na sinasabi nila. So, ibig sabihin yung Messiah na yun, pinanganak na. So, hindi sila naniniwala na si Jesus. So, ibig sabihin, from the days of Christ, talagang nireject na siya. From the start, nireject na siya. So, tayong mga nakakaalam sa katotohanan, expect na natin yun na from the beginning, marireject talaga tayo. Pero, ano lang, patuloy lang. Kasi, hindi naman lahat i-reject ka. May mga tao talaga na patuloy na maniniwala na ang Diyos is buhay. Na wala nang sasambahin ibang Diyos, kundi siya lang, si Jesus lang. So, huwag kang mahihiya mga kapatid na mag-share. Kasi, hindi yan kahihiyan sa Diyos, kundi isa yung kaparangalan para sa ating Panginoon. Na gino-glorify mo ating Panginoon through sharing these words. Diba po? Amen po ba? Through sharing these words, diba, na itataas mo ang ating Panginoon. Don't be ashamed. Sabi nga, don't be ashamed by my name. Huwag kang mahiya sa kanyang pangalan. Kasi through His name, you will be saved. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang pangalan, maliligtas ka. So, yun lang mga kapatid, sa mga out of Christians ko dyan na katulad ko, I know as a part of me, I'm a baby Christian. Kasi, hindi pa ko rooted. May mga words pa ako, may mga verses pa ako, may mga inside the Bible pa ako na kailangan ko pang matututunan. I'm claiming na I'm a baby Christian pa. Kasi hindi ko pa talaga masyadong alam. Pero at least kahit papano is may natututunan ako na pwede ko ding ma-share sa inyo through this book, Bible, and by the supporting of this book. And thank you for this book kasi kung hindi dahil dito, talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko ma-realize yung kamalian ko noon at kung ano yung buhay ko. So, yun lang mga kapatid. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is huwag kayong mahiyang mag-share. Huwag kayong mahiya na itaas ang pangalan ni Jesus. Kasi siya lang naman yung makakapagligtas pagdating ng panahon. Diba? Second coming, siya lang naman at wala nang iba. Huwag na tayong maghanap pa ng ibang sasambahin natin. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Hindi siya kahoy, hindi siya bato. Kundi buhay na siya. Diba? Isa na siyang espiritu na nasa langit. At yun lang mga kapatid, maraming salamat. Wag po natin ikahiya ang pangalan ni Jesus sapagkat siya lang yung tutulong sa atin. Yun lang po mga kapatid. God bless.